Mga mahirap, maraming bagay eh. Managing a business, finishing masters, pati college. Hindi nga ako gumraduate nung high school eh. Nag-follow ko ng certain vlogger, si Tito Dudes yan. Okay, so anong nangyayari kasi nun, meron naman kong talagang hunch kasi. Ever since naman nung bata ako, talagang meron talaga. Okay, and syempre, i-consider ko rin yung family line namin. Yung mom ko rin may mga ganong impulses. Okay, so, ayun. Kaya, nung nakita ko yung vlog niya, parang wala kasi akong magawa ng mga panahon na yun eh. Tapos tinanong ko siya, nag-message ako sa kanya. Sinong doktor mo? Parang, tapos yun, nag-roll na. Hanggang nakilala ko yung doctor ko, si Dr. Carlo Banag. And yun, first session lang, na-diagnose kaagad ako. Pero ang unang mga symptoms ko na comorbid or yung mga kasama, anxiety tsaka depression. So, severe anxiety ko. Tsaka yung depression ko, mild lang naman, pero sakto lang. Tapos sinabi niya, mag-test tayo ng iba, baka pasok ka dun sa spectrum ng ADHD. Pasok mo. Challenges ko as a person with ADHD. Kasi, maraming bagay. Dumating nga sa point na ayoko umuwi minsan. May mga triggers ako nung sa pandemic na yung best friend ko na matay siya. Close friend ko talaga siya. One of my best friends. Sinisisi ko yung sarili ko. Parang kasi health practitioner ka, tapos ba't di mo na kita yung mga simple signs ng heart attack. So parang ako naggalit ako sa mundo nung mga panahon na yun. Yun yung pinaka-trigger ko sa ADHD ko. Kaya alam ko naman, may ADHD na ako talaga nun eh. Kasi, siyempre, matagal ko na siyang pinapractice. I'm practicing for like 10 years na eh sa occupational therapy. So, alam ko na yung mga sintomas. Siguro hindi ko lang pinapansin kasi tinitreat ko sila. Yung mga ganun kasi. So, yun nga. Mga mahirap, maraming bagay eh. Managing a business, finishing masters, pati college. Hindi nga ako gumraduate nung high school eh. Nakita ko kasi ini-scan ko siya. Kasi parang nag-iisip ako. Naalala ko kasi nun. May mga kliyente akong pag binibigay yung referral sa akin ng doktor, merong mga Autism Society, may mga iba't ibang society, ADHD, Down Syndrome Society. Parang iniisip ko nun, total, dito na naman ako, why not i-offer ko yung services? Kasi yun yung nakapagpa-ignite sa akin nun, na baka pwede ako makatulong ng mga walang may pera, ganyan, mga hirap sa buhay, na makapagbigay ng idea kung ano yung dapat gawin. Professional naman ako, kaya tinry ko rin kasi alam ko mahirap eh. Lalo na naririnig ko yung mga kwento sa akin ng mga pasyente. Yung mga parents talagang hirap talaga. Yung gusto ko sa society, syempre, maging mas kilala na nagpo-provide tayo ng mga services, tsaka syempre yung talagang primary source ng mga treatment or management, advocacy. Actually, isa nga yung isa nga sa platform ko yan as head ngayon sa ADHD Society, magkaroon ng training committee para sa mga professionals. Kasi, kala nila ADHD, makulit ka lang. Hindi nila nakikita yung mga bagay na nasa loob niya. Kaya sa DOH, nakikita ko lang nun, mga bata, makulit. Yung mga post nila, ganun lang eh. Mga bata, hindi mapakali. Ganun lang. Pero, may mga ADHD kasing hindi ganun eh. So, lalo na naririnig ko sa mga parents pag ADHD, sinasabi nila,
Buti ka pa ADHD lang. May mga ganun. Kasi, oo nga. Di ba sabi nga, may mga naririnig ako na talagang kaya naman. Makulit lang. May mga ganun eh. So, parang ako gusto kong iparating sa tao na hindi lang kasi ganun kasimple yun. Meron pang mas deeper doon.